Tina. Hello? Guess what? Why? I'm looking for a job. Ba't kailangan mo pang maghanap ng trabaho? Nakakaingit ka nga eh. Para kang donya sa bahay mo. You have all the time in the world to do whatever you want to do. Ako, hindi ko ipagpapalit ang ganong klaseng buhay. Iba na ngayon, Mitos. Dalawa na ang adopted namin. Kailangan magtulungan kami ni Rodel para sa future nila. Kayang-kaya naman ni Rodel yun ah. Pati ba naman yun, poproblemahin mo pa? Iba na rin yung may sarili akong income. Ayoko na mahingi na lang ako nahingi ng pera kay Rodel. Nakasayang naman kung babaliwalain ko ang fine arts degree ko. Kung sa bagay, I could use someone with your qualifications. When would you like to start? Ngayon, Okay. Pearly? Reggie? Bakit umiiyak si Pearly? Ano nangyari? Akin na ngayon. Eh kasi ho naglalaro ho itong dalawa. Pagkatapos ho, nakita ho ni Reggie na pinaglalaroan ni Pearly itong kanya robot. Bigla hong umiyak ito si Reggie. Inagaw naman ang laruan ni Pearly. Si Pearly naman ho umiyak. Kaya nga ho sa inis ni Pearly, sinabunutan naman ho ito si Reggie. Hinampas naman ho ni Reggie si Pearly. Tignan mo nga yung anak mo. Pati babae pinapatulan. Eh bakit pinakikilaman ni Pearly yung mga laruan ni Reggie? Para yun lang. Tinuturuan mo maging madamot siyang anak mo. Sa sobrang pagbibigay mo, yan, abusado tuloy. You're spoiling him too much. At ang pagtrato mo dyan kay Pearly? Eh what's so special about her anyway? Akala mo kung sinong hulog ng langit. You know, I don't understand kung bakit mo pinag-aaksaya ng pagmamahal yung pulot na yan. Rodel, mas magagawa ko pang mahalin ng isang kuteng o tuta kesa sa babaeng yun. Saling, dito mo alagaan ang bata para hindi niya mapakilaman ng laruan ng iba. Iakyat mo na yan sa kwarto. Eric, pwede ba tayo mag-usap? Pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinadyang... Alam kong sarado na ang isip mo. Kaya mo ako pinarurusahan. Wala akong magagawa. Eric, nakapagtiis na ako ng maraming hirap sa bahay na ito. Kaya ko pa. Alam ko rin gusto mo ko itaboy. Pero hindi mo magagawa. Dahil may karapatan ako sa bahay na ito. Asawa mo ko. Aalis lamang ako rito kapag nabawi ko na ang anak ko. Bakit hindi? Ipinalilipat po ni Senyorito Eric ang kanyang mga gamit sa dati niyang kwarto. Lamig. Ano na naman iniisip mo, ha? Wala. Naalala ko lang yung parola sa probinsya namin. Tulad niyan. Siguro diyan kayo nakikita ng boyfriend mo, no? Ano? Anong boyfriend? Wala akong boyfriend at hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend.
Parang type ni Tina yung kuya mo. Ano, imposible? Eh, ba't naman imposible? Eh, kasi di ba kunwa-kunwari lang para bawian si Sylvia? Tignan natin. Teka, bakit ba sila pinag-usapan natin? Ibig mo sabihin, buong pamilya kayo laging pumupunta sa parola. Hindi. Kami na lang ng mga kapatid ko. Itong taon nang patay ang mga magulang namin. Inabot sila ng bagyo sa laot. Doon mismo sa tapat ng parola. Inay. Sorry Okay lang yun. At saka isa pa, nandiyan pa rin naman sila para bantayan kami. Andiyan sila para tulungan kami matupad yung mga pangarap namin. Ano bang pangarap mo? Pangarap kong mapag-aral ko yung mga kapatid ko at saka mabigyan ko ng bahay ang lola ko. Hindi na ibig sabihin yung pangarap mo pa sarili. Pang sarili. Wala. Hindi, wala ka man ng wish na yung alam mo na sa tingin mo suntok sa buwan. Siguro yung makarating ako sa Amerika. Para kumita ng pera tsaka maging American citizen, ganon. Hindi, no. Gusto kong makarating sa Amerika dahil gusto kong makalakad sa yelo. Tapos pag nakalakad na ako sa yelo, magpapagulong-gulong ako sa yelo. Alam ko na ibig mo sabihin. Yun. Kung ano yun, yun na nga.